Good day everyone! Welcome back dito sa ating The Blind Chef Kitchen and welcome mga kabuso. Nandito na naman tayo sa panibagong lulutuin, which is ito yung nakain ko noong way back years ago nang nagpunta ako ng Bicol region. Konting kwento, ito yung kinain ko sa sa Pili Camarines Sur na isang karinderya at kumatak sa utak ko yung lasa. Ito yung ating lulutuin, which is ginataang tinolang manok sa kamyas. At ito ang ating mga ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas, meron tayong luya, which is minced ginger, meron tayong chicken, yung chop, bite-sized pieces. Meron tayong tanglad, dinikdik yung ilalim o yung ugat para lumabas yung aroma. Meron tayong green chilies o siling panigang. Meron tayong kamyas, kalamyas, piyas, or balimbi sa English. Meron tayong malunggay leaves. Meron tayong green papaya. Meron tayong kakang gata at pangalawang piga ng gata. So ayan mga kabusog, maglalagay tayo ng oil of your choice. Magigis na tayo. Okay, oil lang. Nalag-lag. Pasensya, hindi ko nakikita. So painitin natin ang ating mantika. Kung may wooden spoon kayo, pwede nyo gamitin ang wooden spoon. Then i-blend nyo na sa mantika. Kung kumukulo na yung mga gilid, yun na yun, na mainit na mantika. Pero kung wala kong wooden spoon, gamit ko yung steak. So ayan, maglalagay tayo na ginger. Yun na. Gusto natin ang ating ginger. Yan. Pagtama nyo yung aroma ng ginger, lagay na natin ang garlic. Make sure yung garlic natin ay hindi masusunog kasi it will affect the flavor of your coconut milk. Then ilagay na natin ang ating cebolla. Sa Spanish, cebolla. Sa Pilipino, sibuyas. So ayan, check lang natin ang maging translucent yung ating sibuyas. After that, lagyan na natin yung ating chicken pieces. Ayan. So, after a back na lang. Kita natin ang ating manok. Para mawala yung gasa. So habang ginigisa yung manok, para kumapit yung flavor, lalagyan na natin ng patis. At para mag-isa pa din ang patis. So antayin lang natin kung matapos ang mag-isa at pabalik tayo pag natuyo ng ating sabaw. So ayan mga kabusog, nag-isa na natin konti ang ating manok. Habang ginigisa yung manok, ilalagay na natin yung papaya. So more papaya, more fun. It will help digestion.
para masarap ang green papaya. Igisa lang natin ng igisa. So habang ginigisa natin yan, ilalagay natin ang pinali nating tanglad on the side para yung mag-release na ng flavor yung ating lemongrass or salad. Yung iba, they call it bangyad, tanglad, o lemongrass pag social English. Then, isa lang natin to ng 3 to 5 minutes. Then, lalagyan na natin mamaya ng gata. Okay. So, ayan mga kabusog. Nag-isa na natin yung ating papaya, yung ating tanglad at ating chicken. Umangkit na yung lasa ng patis. Now, ilalagay na natin ang ating pangalawang gata. So, ilalagay natin yung pangalawang gata. Ito yung pagiging sabaw niya. Then after kumulo at lumambot ang ating papaya, saka natin ilalagay yung kakang gata. So habang pinapakuluan natin ito, ilalagay na natin ang kamyas, or balimbi fruit. Okay. It will add yung a little sourness doon sa ating sabaw. So pakuluan lang natin ito mga kabusog at babalikan natin ito pag pulong-pulo na at luto na ang ating chicken at papaya. So ayan mga kabusog, na-simmer na natin siya ng 5 to 6 minutes at medyo nag-reduce na yung ating pangalawang gata. So ngayon ilalagay na natin yung ating unang gata, yung kakang gata o yung coconut cream. Nilalagay ko kasi ang gata sa ref kahit pag higa para hindi siya masira. Yan. Tayo lang natin pagkukumulo ulit. Then ilalagay na rin natin ang ating siling panigang para kakapit yung lasa niya at may kick na anghang. Then papakuluan natin to ng mga 5 minutes pa bago natin ilagay ang malunggay. So ayan mga kabusog, naamoy ko na yung amoy ng lemongrass. Then malambot na yung papaya natin. Ngayon ilalagay na natin yung ating malunggay leaves. Pwede nyo din naman gamitin ang dahon ng sili, pero mas prefer ko ang malunggay leaves kasi may mga vitamina at mineral, diba? Sabi ko nila. So ayan, isang kulo lang at pwede na natin i-serve. Okay, sa ating pagbabalik, ilalagay na natin ito sa ating mangkok or i-plating na natin at titikman at magpapwentuhan tayo sa atin. So ito mga kabusog, ilagay na natin sa ating mangkok ang ating ginataang tinolang manok sa kamyas. So ngayon titikman ko muna, then I will give you a feedback. Init-init pa ating sabaw. Sabaw lang ang titikman dahil masarap to sa mainit na kanin. Yung flavor ng lemongrass at ng kamyas, sabaw ng gata, yung creaminess ng gata, at lasa ng tinola, all in one sa ating ginataang tinolang manok sa kamyas. So ayan mga kapusok, natatapos na naman tayo sa isang recipe. Hanggang sa susunod, laging tandaan, hindi hadlang ang kapansanan para makapagluto ng masarap na ulam. Huwag kalimutang i-LSS ang ating video, ang The Blind Chef Kitchen. Like, share, and subscribe. Bye-bye! 5. Service